tingnan naman natin, kahit na hindi tayo satisfied doon sa ginawang Senate Committee hearing at sa tingin natin, gusto lang nilang pagtakpan kung sino man ang pinaka-mabigat ang pananagutan at ibaon yung mga mas mababang mga opisyal ng gobyerno na sila ang pananagutin. Ganon ang tingin namin doon sa Senate Committee hearing na yun eh. It is a cover-up in favor of the most powerful person who has ordered the arrest, the detention, and the kidnapping of PRRD. So kami, maliwanag yung aming posisyon dito, whether we go to The Hague or we stay here in the Philippines and fight it out in our courts, we know our law. Sila ngayon ang may problema. At kaya nililito-lito nila ngayon, pati ang ginagawa nila ngayon na hearing-hearing doon sa Kongreso, sa mga vloggers na kanilang gustong patahimikin, ay para hindi lumabas itong mga ibang mga issue na ito. Kasi kontrolado nila yung traditional media. No? They control the traditional media. No? They own almost all the traditional media establishments. The only one that they cannot control are what we call the digital media of the internet brought about by this magic of technology. So sa ngayon, pwede na lahat ng tao maging vlogger. Pero yung mga established vloggers who have millions of followers or hundreds of thousand followers, sila ngayon ang iniisa-isa. Pero hindi nila mapipigilan. Any one of us here later on will become a vlogger. I, for one, I can be a vlogger. Kaya yan ang pero timing nga nila, panahon kasi ng eleksyon ngayon, itong mga nasa pamahalaan, gusto nilang manalo yung kanilang mga kandidato sa halalan. Kaya gusto nilang patahimikin itong mga nasa digital media, creative, creators, mga design. Yun ang gusto nilang mangyari.